Pastor MK, you are the source of blessing. Pastor MK, you are the source of blessing. Amen. Amen po. Batiin po natin ang bawat isa, you are the source of blessing. Amen. Today po, this is the lecture 3 po, yung last lecture ng ating RRRC message. So, I hope and pray po na yung message na to tunay na nagkaroon ng paggawa sa ating mga buhay. And definitely, if we truly grab hold on to this mga lectures po na ibigay natin this full 3 weeks, makikita po natin yung result na to sa mga remnants natin. So, yung title po ng message natin, Joyful Holy Spirit. So, katulad nga binasa, ulitin ko lang po sa John 7:37-38. Sa kahuli-hulihan at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Napaka-clear po ng message ko. Clear as water yung message na to. Yung passage na to na binibigay sa atin ng Diyos yung paraan kung paano tayo magkakaroon ng maayos na daloy ng buhay. So, ano nga ba yung kailangan po natin gawin? So, nung mga nakaraang linggo, laging sinasabi sa atin sa message, yung identity natin. Tama po ba? Yung identity natin, kung gaano ka-importante at kung gaano tayo nilikha ng Diyos ng napakaganda. Diba? Yung message natin last week, beautiful. Do you remember? Powerful. Yes, we are the remnant. So, as a remnant po, this week po, ang dami ko pong, may mga nakausap po ako mga tao, may mga na-encounter po ako mga pangyayari po mismo sa akin po, na marami po mga tao ang nakakaranas ng tinatawag na painful. Alam niyo po yung painful. Ako din po mismo. Actually, today po, kamatayan po ng baby ko. Yung first baby ko. So, sabi ko kay Pastor Mark, ako mag-message ng 19 tsaka 26 kasi birthday ng anak ko, tapos 26. Kamatayan ng anak mo. Kasi usually yung mga ganong day, talagang merong talagang sadness. Diba? But, I keep on holding on to the Word and pumasok ako dun sa salita ng Diyos. I keep listening to the Word of God, yung pulpit message. And truly, there is answer sa mga pain po natin. Amen? Amen. Kahit gaano po yung kabigat, yung mga painful na nararanasan po natin, there is only one answer po. Amen? And kung katulad niyo po ako na pumasok din po dito sa gospel na ito, surely po, yung pain na nararamdaman ninyo, it's not going to last. Hindi po ito magtatagal. At ito po ay definitely mawawala katulad ng ating mga original na kasalanan na tinapos na ni Jesucristo sa krus. Amen? And definitely din po, hindi rin po tayo mga loser. Sino nagsabing loser tayo? May nagsabi na po bang loser kayo? Usually, ganyan po yung mga asar sa mga bata. Loser. Ano po ba yung definition ng loser sa atin? Napakalalim, napakabaw na salita, pero actually it has a deep meaning, no? Being a loser. Chinek ko sa Google, yung definition ng loser. Sabi dito, hindi siya definition yung mindset ng isang loser. Kasi minsan, hindi siya basta lang word Minsan nagiging mindset natin yung pagiging loser. Ano ba yung nakalagay doon? If you are, sabi dito, loser mindset is a lack of gratitude and appreciation of what they do have. So, nagkakaroon tayo ng loser mind kapag nagkakaroon tayo ng lack of appreciation and gratitude. So, kung hindi tayo nagiging maligaya sa kung ano yung meron tayo, then yung mindset natin, it's a loser mindset. So, kailangan natin maintindihan that again, you are beautiful God's creation. Amen? And that Jesus Christ is within you. Sabi ko sa number 1, go. Number 1, wonderful, Jesus is the Christ. Napaka-wonderful ni Jesus. For Him to, give His life for us para hindi tayo maging
nararamdaman natin sa araw-araw. Amen? If you are in pain, huwag mong kakalimutan yung identity mo. Ano ba yung identity natin? We are a beautiful child of God. Amen? Sabihin niyo nga po, I am beautiful child of God. I am beautiful child of God. Yes, you are a wonderful creation of God. Niligtas tayo ni Jesus sa krus. Kaya naman, ganun na lamang kahalaga yung buhay po natin because we are precious in the eyes of God. Sobrang tinitreasure tayo ng Panginoon to the point na binigay niya ang kanyang bugtong na anak for us to become this beautiful creation. Amen? So we are not a loser, remember that. Minsan, mindset lang talaga natin. Yung isip lang natin, yung thoughts natin. Kapag napaunahan na tayo ng thoughts, yung negative thoughts natin, then we can become a loser talaga. Pero if you remind yourself that you are a child of God, you are a beautiful creation of God, that Jesus Christ is within you, surely po, you will receive power. What kind of power? A power na meron ng isang remnant. Amen? Sabi niyo, we are the remnant. Yes, when we receive this kind of power, then we can become joyful. Magiging legit yung joy na mararanasan natin, ang mararamdaman natin. We can become joyful to the point na ang Holy Spirit ang kikilos para lamang maging genuine yung joyful na mararamdaman natin. Amen? Amen. If we have this gospel at ginamit natin ito, you will also have peace. Ang hirap kung magkaroon ng kapayapaan sa panahon ngayon. Kasi even when you go outside, there is no peace. Tama ba? Ang lahat ng tao, they keep fighting over life. Ano bang ibig sabihin nun? Maraming kinabibihisihan ang mga tao to the point na wala ng peace ang mundo ito. Dumarating sa point na ang mga tao, ang mga bansa, nagkakaroon na ng mga gera. Kaya wala ng kapayapaan ang mundo ito. Hindi tayo makakaranas ng peace kung, syempre, we are in pain. Tama ba? Kapag katulad po ngayon, actually po, yung balikat ko, frozen. This is physically pain. Tama ba? Pero iba kasi yung, iba kasi yung spiritually pain at emotionally painful. Diba? Iba yun eh. It's inner. So, yun talaga yung nagbibigay sa atin ng kawalan ng kapayapaan. Pero, remember po, we are spiritual being. Kung ikaw ay spiritual being, therefore, iisa lang ang sagot po dyan. Kailangan natin ng spiritual na kasagutan. And we can only discover that and mahanap lang natin yan sa loob po ng kaharian ng Diyos. Only by the gospel. So, how are we going to be happy and experience joy? Paano tayo magiging masaya? We need to go back dun sa fundamentals. Paano ba nagsimula ang lahat? Tinapos na po lahat ni Yesu Cristo. Yung curses, yung disaster. The question is, why are we still experiencing this kind of problems? Yung mga nararanasan natin. Bakit po? Dahil walang pagkilos ng spiritual sa buhay natin. Ibang spirito ang kumikilos sa buhay natin. Yung spirito ni Satanas na gumagala sa paligid natin, minsan sa isip natin. But if the Spirit of God is working upon us, surely, kapag kumilos ang banal na spirito, kikilos din po ang Trinity God, Triad God. Ano po ba yung Triad God? Ang Diyos Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Kapag kumilos po ang banal na spirito, kikilos ang tatlong Diyos. So katulad na lang po ni Joseph. Very familiar kayo sa buhay po ni Joseph. Si Joseph na naging alipin, nakulong, ano pa, marami siyang napagdaanan sa buhay niya, pero isa lang ang nakita sa kanya ng mga tao. Siya ay pinapanahanan ng banal na spirito. That means na kahit anong suffering ang dumating o problema ang dumating sa atin, kahit anong painful situation pa yung dumating sa atin, but if we are in the guidance of the Holy Spirit or indwelling of the Holy Spirit, surely po tayo po ay magtatagumpay. Amen? Maging yung mga tao sa paligid natin, they can be
our people. Kasi nakikita nila na tulad ni Joseph, pinapanahanan siya ng banal na spirito. Ganun din yung mga 7 remnants natin. Hindi sila magiging matagumpay if they are not guided by the Holy Spirit. So mga remnants, always remember, always ask for the filling of the Holy Spirit. Kasi that is the only way na binigay din ng Diyos for us to receive power. So when we receive power, we can become this best remnant na nilikha ng Diyos. Amen? Amen. So, paano tayo magkakaroon ng number 1? Absolute happiness. Absolute happiness. Sino ba ang may ayaw ng happiness? Hindi lang basta happiness to ba? We're talking about absolute happiness. Tiyak, lubos na kaligayahan. So, paano tayo magkakaroon nito? Kailangan natin magkaroon nitong time 3, concentration, oras ng konsentrasyon. So, kailan tayo magkakaroon ng konsentrasyon? 3 beses. Nakalagay dito, an absolute of all absolute happiness, kailangan natin magkaroon ng oras ng spiritual time. Ano yung spiritual time? Summit time. Number 1, we can do that every morning. Sa umaga po, I think ilang beses yun na narinig ito kasi New Year's message dito remember ko. New Year's message, yung 3 concentration na to, every morning, this is the best time of your life that you can restore everything sa buhay ninyo. Ano yung restoration na to? Wherein you can gain strength from the Lord through the gospel. Sabi dyan, summit time, healing time, and future time. Ito yung time na magkakaroon tayo if you do that in the morning. Ano yung gagawin natin ulit in the morning? Summit time. Kailan po ginagawa yung summit time? When everyone is still asleep. Kapag ang lahat po ay tulog. So, kailangan gumising ng maaga. Kaya lang late nagising. Pag-gising, maingay na. Pag-gising, may tugtog na sa kapitbahay. Ano yan? Ayan na, halos mag-ibahan yung padal sa music. Paano ka makakapag-concentrate? How will you be able to enjoy your quiet time with the Lord kung hindi ka gigising ng maaga? Ako din before, hindi ko ako morning person. Pero dahil kay Arsen ko naging morning person na 5:30 AM pa lang gising na po siya. So, lately po nagkakaroon po kami ng time, like pag-gising namin sa umaga, nag-hold hands kami, tapos nag-pray kami together. Kasi gusto ko po maging nature niya po yun, na maging summit time na din yung time na yun. So, I hope po na yung mga remnants natin, magkaroon sila ng ganong klaseng time where they can restore their energy, their strength, their healing, kapag nagkaroon sila ng summit time. And mangyayari lang po yun if you challenge yourself to do it. So, question yung sarili nyo. I-challenge ko ba yung sarili ko na magkaroon ng summit time na to? Or pag-gising ko, hawak na lang ako ng cellphone. Diba? Ganun ang routine ng mga generation natin ngayon eh. When you wake up, hawak agad ng cellphone. Tingin agad ng status sa Facebook, ng feed. Diba? Ano pa? Yung mga TikTok. Ayan. So, yan yung nagiging, hindi siya summit time eh. Yes, cellphone time yan. Pinifeed natin yung gusto ni Satan. Yung mawalan tayo ng time with the Lord. No? So, kailangan natin yan. Challenge yourself to wake up early in the morning. Kahit 5 minutes ahead lang. Pwede na yun. As long as you concentrate talking to the Lord, you will have healing time if you have this summit time in the morning. Second, every afternoon. This is the time of greatest blessing na binigay sa atin ng Diyos because everything that we do in the afternoon or after ng summit time ninyo, everything you do the whole day, that is the time that you can change everything into prayer. Amen? That is the time that you can see greatest blessing from the Lord, answered prayer. So, kung magkakaroon tayo nito, then nobody will be left out. No? Kumbaga parang wala nang magiging loser, wala nang magiging mindset ng loser. Even kapag nakakaranas tayo ng sakit, ng something pain,
hindi na tayo mababother na, masakit to, masakit yan. Yung nakakaramdam ako ng lungkot, ganun, wala na. Kasi yung change mo na everything into prayer. This is also the time na kapag pumunta kayo sa labas ng bahay ninyo, when you go to school, when you go to your work, ito yung time na nakakamit po kayo ng mga tao. Nagkakaroon kayo ng mga bagong kaibigan, you're facing other people. Dito nyo nakikita kung paano nagkakaroon ng problema yung ibang tao, then God will use you para maibigay yung kasagutan din sa kanila. God will use you to become the platform, no? The platform of God na maibibigay niyo yung kasagutan nila, the only gospel. Amen? Amen. Since you have Sabbath time, surely your daytime will also change. Diba? Hindi na katulad dati na, pansin niyo ba, kapag gising sa umaga, when you hold onto your phone, parang ang bilis ng araw. Pag tayo nyo na sa kama, tanghali na, parang kagigising mo lang. Ganun kabilis lumipas yung oras kapag hawak natin yung phone natin eh. But, when we do things differently, pag gumawa tayo ng summit time na to, magkakaroon ng purpose yung ginagawa natin. Yung purpose na to, nagiging align dun sa plano ng Diyos sa buhay natin. Then mas madali natin makikita po yung mga pagpapala ng Diyos, yung plano ng Diyos sa buhay po natin. So, minsan hindi siya nag-take place, pero if we keep doing summit time, surely po, lahat ng bagay po, makikita natin in the future maybe, or maya-maya lang, di ba? So, kailangan lang natin makaranas ng pure joy sa pagkakaroon natin ng summit time. Kasi kapag nangyari yun sa buhay natin, then we can overcome everything. Number 3, every night, the ultimate work of your life. Ito yung kailangan bumabalik tayo lagi sa fundamentals natin. Ano yung fundamentals natin? Diba? After the full day of work, after the full day of doing all the things that you have to do, ito yung time na magkakaroon ka ng, ano ginawa ko today? Diba? Ito yung time na pwede kang mag-meditate kung ano yung pwede mong gawin dun sa kung ano yung pwede mong magawa ka dun sa mga bagay na hindi mo nagawa today. This is the time na pwede tayo magkaroon ng healing and strength, mission and prevention. Ano ito? Kunyari today, meron akong hindi nagawa. So, sa gabi, nare-review, pwede ko siyang ma-review. And then I can do it again tomorrow. Diba? So, pwedeng ganun yung gawin natin. Or, minsan, ito yung time na pwede rin is best to exercise. Kasi gabi, lalo ngayon summer. Summer po, ang init mag-exercise sa umaga pa. Dati ko napapaaraw kami ni Arsen sa labas 7 a.m. eh. Ngayon, 6 a.m. pa lang hindi ka na makalabas. So, sobrang init ko. Diba? Maybe we can change that, no? Sa gabi natin gawin yung ating mga healthy habits. Sa gabi tayo nag-exercise, sa gabi tayo nagkakaroon ng healthy living. Hindi yung pagdating sa gabi, anong gagawin natin? Kakain, tulog. Matutulog na lang. So, hindi natin dapat gawin yon. Don't just sleep. Huwag lang tayo basta matulog. You need to have spiritual life until night time. So that tomorrow, you can have the energy na magkaroon ng summit time. Amen? Amen. So, little by little, lahat ng ginagawa mo nagiging masterpiece ng iyong buhay. So, nagkakaroon ng healing yung mga weaknesses natin. Nagkakaroon tayo ng time to gain strength. Amen? Amen. And number 2, absolute power. So, ito yung time ng 3 settings. If absolute happiness happens in your life, kapag nagkaroon tayo ng spiritual life, magte-take place yung absolute power. Kapag ikaw ay masaya, di ba? Nagkakaroon tayo ng power to do everything else po. Amen? So, number 1, absolute platform. In Matthew 13:31 to 32, let's read. Sa pagpapatuloy, isa pang talinghaga. Kabasa po. Sa itinanim ng isang tao sa kanyang bukid. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito ay nagiging mas malaki
So, God wants us to become like that na absolute platform. Napakaliit lang natin na buto. Pero kapag tinanim tayo, we can become bigger than any trees. Amen? Na kung saan yung mga birds, they can nest dun sa puno na yun. So, ganun din po sa buhay natin. If we will have spiritual time o summit time sa buhay natin, we can become the tree na yung mga tao nagkakaroon ng rest time sa atin. Kasi may naibibigay tayong supplement sa kanila. Ano po yung supplement na yun? Gospel. Amen? Jesus Christ. So, small is seed, pero kapag ito ay lumaki, maraming mga ibon ang pwedeng lumapit sa kanila. Ayan, may ibon. Because of your platform, many people can come to you. So, second, absolute watchtower. Let's read. Naglagay ako ng mga bantay sa mga pader mo, Jerusalem. Hindi sila tatahimik araw at gabi. Ipapaalala nila kay Yahweh ang kanyang pangako upang hindi nyo ito makalimutan. Huwag nyo siyang pagpapahingahin hanggang hindi siya na itatatag itong Jerusalem. Isang lungsod na pinupuri ng buong mundo. So God wants us to become this high watchtower na hindi, ano sabi dyan? Ipapaalala nila kay Yahweh ang kanyang pangako upang hindi niya ito makalimutan. Isang watchtower na pwedeng makita ng mga tao, lumapit ang mga tao para hindi nila makalimutan ng Diyos at hindi pagpahingahin ng Diyos. Very simple lang po. Become a remnant that is always open for other people. Yung mga remnant na laging merong answer na may bibigay sa mga ibang mga chosen remnants din. So, gusto ng Diyos na maging ganitong watchtower tayo. Isang pader na hindi natitinag. Isang pader na, kumbaga parang nagbabantay sa lahat ng oras. Kaya nga siya watchtower eh. Kumbaga parang ito yung place kung saan nagiging watchman ka. Amen? So, number 3, absolute antenna. This is the absolute communication with God. Ibig sabihin lang nito, napakadali lang po, to always have the time with God. Kailangan po natin laging magkaroon ng spiritual time. If we have this spiritual time with God, then God will give you absolute time and the absolute vision. Ano yung absolute time? Yung oras ng 24 oras, yung 25 oras ng Diyos at walang hanggang oras. Amen? And number 2, yung absolute vision wherein you can say the 237 nations and 5,000 tribes. If we do spiritual time. Amen? And number 3, absolute summit. Ayan. This is the time when we can receive 3 answers. Number 1, napakadali lang po, napakabilis lang po. Number 1, if we have problems, kapag ikaw ay meron kang summit time, you are enjoying the time with God, yung mga problema natin nagiging absolute answer. Hindi na nagiging problema sa atin yung mga problema dumarating sa buhay natin. Kasi alam natin, nakasama natin ang Diyos. Umaga pa lang kasi pinili mo nang makasama ang Diyos. Then the whole day, whether malaking problema man ang dumating, you will have the answer. Amen? Kasi meron kang power, absolute power to overcome everything. Then you will receive absolute happiness afterwards. Amen? Amen. Number 2, conflict. Kapag nagkakaroon tayo ng conflict sa buhay natin, ano ba yung mga conflict? Kadalasan nito, conflict sa tao eh. Di ba? Nagkakaroon ng conflict sa tao, hindi pagkakaintindihan, ano pa ba? Minsan sa oras natin, hindi na natin maintindihan yung oras natin, nagkakaroon ng conflict. Di ba? Kasi, ano kulang doon? Wala tayong spiritual guidance. Kaya nagkakaroon ng conflict yung life natin. So, ano gagawin natin? Always have your spiritual time with the Lord. And definitely, God will give you absolute renewal. Anong renewal ito? Renewal. Ibig sabihin ito, parang nagiging panibago yung mga bagay sa buhay mo.
Di ba katulad ng sinabi kanina? If you have summit time, yung afternoon mo, magiging greatest blessing sa buhay mo. That when you go to the field, everything will change into prayer. Amen? So, ganun ang nangyayari. Imbis na problemahin natin yung conflict, we change everything into prayer. Then, hindi na siya magiging conflict pa. Those who don't have spiritual strength will surely have, next, crisis naman sa buhay. Hindi lang basta conflict, crisis na. Ano bang mas mahirap, crisis o conflict? Crisis. Ang conflict kasi mamaya pwedeng wala na yan eh, di ba? Pero yung crisis, iba yung crisis. Mabigat yung crisis. Di ba? Mabigat. Kapag wala tayong spiritual strength sa buhay natin, mahirap i-overcome ang crisis. Kasi kapag hindi mo na-overcome ang crisis, magiging crisis ulit ang buhay nito. Tama ba? So, anong dapat natin gawin? Katulad ni Joseph, si Joseph, napakadaming problema. Parang siya, kaka-overcome niya pala ng problema, meron na namang crisis. Di ba naging alipin siya, pinamigay siya ng kanyang mga kapatid? That's crisis. Mahiwalay ka sa pamilya mo eh. Tapos yung pain pa na naramdaman niya, na pwede niya maramdaman na pinamigay siya ng kanyang mga kapatid, that's crisis. Hindi lang basta conflict yun. Hindi lang basta problema yun. After niyang ipamigay ng kanyang mga kapatid, siya ay naging slave. That's also crisis kasi hindi naman siya lumaking slave. Tama ba? And after niya maging slave, siya ay, what happened? Siya ay nakulong. Yung mas matinding crisis yun. Pero anong ginawa ni Joseph? Naging opportunity lahat yun sa kanya para mapatunayan niya yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Because he always have summit time. He always believe sa Panginoon. He always believe na kasama niya ang Diyos sa lahat ng oras. Kaya lahat ng crisis na dumadating sa kanya, nagiging opportunity. Nagiging opportunity na maipakilala niya din sa itong tao yung Panginoong Diyos na meron siya. Kaya nga po tayo mga remnants, tandaan niyo po, you are God's summit vessel. Amen? Mukha lang kayong maliliit. Pero inside you, there is Jesus Christ. Meron kayong napakalawak, napakalaking lalagyan. Pero yung lalagyan ba niyan ay marupok? Diba? Unting-untog lang, parang porcelain. Pag namuntog, basag agad. O isa kayong parang, ano tawag doon? Clay pa. Parang paso. Diba? Matitibay yung paso. Hindi agad-agad nababasag yun. So, yung paso, sobrang minomold yun para magkaroon ng shape, diba? Para mas maging matibay. Para kahit anong pagdating ng pagdaan ng mga panahon, mag-remain pa rin siya, di ba? So, become that clay pot, no? Become that vessel na sisiguraduhin natin na maging matibay palagi sa loob ng crisis, sa loob ng conflict or problema, para maging isang summit vessel tayo na mapapakinabangan ng Panginoon. Amen? Amen. So, for our conclusion, hindi na kayo. For our conclusion, challenge yourself. Every day is a challenge. Kasi every day po, hindi po namimili ang problema ng araw. Hindi rin namimili si Satan ng araw. Yung crisis, hindi rin niya namimili ng araw. Anytime, pwedeng dumating yan. Even yung mga painful moments natin, yung mga loser thoughts natin, pwedeng dumating yan anytime, lalo na kapag nandyan yung tulong ni Satan. So, challenge yourself to have this summit time. Paano tayo magkakaroon ng summit time? You have to imprint the things of God. Ano yung mga bagay ng Diyos? Only gospel. Jesus is the Christ. Become rooted in the gospel and iset as nature natin yung gospel. And surely, mapagtatagumpayan natin yung summit time. Amen? Number 2, gawin natin standard yung everyday natin i-confirm and enjoy yung mga bagay ng Diyos. Yung panalangin.
po ulit yun? Confirm and enjoy prayer. Kasi this causes joy sa buhay natin, yung panalangin. So everyday gawin natin standard yung panalangin sa buhay natin. And number 3, very simple. Kabisado niyo to. Sige nga. Sige nga po, huwag mo muna ilipat. Kabisado niyo ba? English o Tagalog? Spanish. Sige. O, Acts 1:8. Gusto niyo English. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will become my witness in all Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Amen? Amen. So, God chose you to become His eternal witness. Kaya hindi kayo pababayaan ng Panginoon. Lalong-lalo na sa oras ng problema, crisis, or conflict. God will always be with you. Amen? Amen. So, I hope po na this week, magkaroon po kayo ng absolute happiness, absolute power, and absolute, ano po yun? Sa absolute summit time. Amen? Amen. So, God is good all the time. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin. Lord, narito kami sa iyong harapan upang humingi sa iyo, Panginoon, ng tulong na kami po ay lubusang mailalim pa sa inyong salita. Lord, naniniwala kami na ang tunay na kaligayahan ay nagmumula lamang sa iyo. Sa tulong ng Banal na Espiritu, kami po ay magkakaroon ng kalakasan, absolute power na makapagbibigay sa amin ng patuloy na pagpuri at pasasalamat sa iyo. Panginoon, wasakin niyo po ang gawa ng Diablo sa aming mga buhay, and fully kami po ay maging isang summit na na-enjoy ang summit time sa aming buhay. Please help us to have spiritual life and enjoy the kingdom of God in our life. Help us to become that watchtower and absolute antenna na siyang laging nagbibigay po kayo sa iyo, Panginoon, sa presensya mo. Tawagan mo kami lagi, Panginoon, ang iyong mga anak, ang iyong mga remnants na nandito, Panginoon, your beautiful creation, Panginoon, na sila ay tunay na magkaroon ng tagumpay, not just to overcome their problems, but to overcome this world and become your true witnesses, Lord. Maraming salamat for raising us, your disciple, your Bertisan. And thank you, Lord God, for always giving us the bread of life. Thank you for the life of Jesus Christ, the amazing Jesus Christ, na nagbibigay sa amin ng tunay na pag-asa sa araw-araw, and reminding us that our identity as a child of God. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na ito na pinagkaloob mo sa amin. Alam namin na hindi sa amin ito, kaya Lord, tulungan mo kami na magamit ang buhay na ito ng naayon sa plano mo. Maraming salamat, O Lord. Itinataas namin ang magpurit pa sa salamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Announcement po. Amen. So, are you joyful po ba? Parang hindi si Nick, are you joyful? Smile. So, are you happy? Happy are? Happy naman? Amen. So, kagaya ni Joseph, no, may we be like Joseph, no? Amazing problem, amazing crisis, amazing conflict, pero yung totoong na-experience nila is amazing answer, renewal, and opportunity. So, yun yung naging mindset nila. So, may we have this challenge sa 3 concentration and then challenge to be at 3 settings. Amen? Amen. So, our announcement po, I guess tapos na po yung World Convention Conference, no? Basta yun na yan, Convention Mission Conference. So, updated naman tayo kay Moksanin. So, let's continue to pray kasi i-connect si Moksanin sa mga simbahan to share the gospel.
to preach. Wait lang. Wait lang. Marcel, wait lang. Kaya, ano pa, yung sa ating TCRC,